Mga katambay, mga kabayan, nagbabalik po muli ay inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan Mga Kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong balita mga tambay. Dalawang babae mga tambay, nagpapakalat po ng fake news. Yung isa po, sa palasyo. Yung isa naman po, naturingang senadora pa. Pero, sanay na sanay po yatang magsinungaling mga kabayan. Pati Korte Suprema ay ginagawang po yata ng fake news mga tambay sa kanyang sinasabing mga desisyon. Ito po, sa desisyon ng Korte Suprema. Pakinggan po muna natin ang palasyo at si Vice President Sara Duterte ang nagpapakalat po ng mga fake news. Mariing itinanggi po ng pangalawang Pangulo ang pahayag po ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na may impormasyong nagpunta siya sa Kuwait ng walang travel authority. Tinawag po ni VP Sara na political scapegoating ang naging pahayag ni Yusek Castro na lumabag umano siya sa travel authority. Inakusan din niya si Yusek Castro na nagpapakalat ng fake news at misinformation. Matatandang ilang reporter ang makailang beses na nagtanong kay Office of the Vice President Spokesperson Attorney Ruth Castelo kung nasaan ang ating Vice Presidente. Samantala, nagdiwang po si VP Sara kasama ang kanyang legal team. Sa isang Facebook post ni Davao Councilor Attorney Luna Acosta, makikita po si Vice President Sara na masaya kasama ang kanyang team. Yan po mga katamay. Fake news po, galing po sa palasyo. Yung kanyang biyahe. Ay sunod naman po natin mga tambay. Ito pong isa po na nagpakalat din po ng kasinungalingan mga tambay. Itinama po ng Korte Suprema yung kanya pong kasinungalingan mga kababayan. Ito po, sundan po natin ito isang sandwich between the two generations. Setup ko lang po mga tambay. Ito po. Maganda po pag-usapan ng mga nagpapakalat. May katungkulan pa sa gobyerno. Mga tambay, lalo'y senadora. Ito po. Nilinaw ng Korte Suprema na hindi unanimous ang kanilang desisyon sa kaso ng League of Cities versus the Commission on Elections o COMELEC. Payo ng hukuman, tingnan ang desisyon at resolusyon na nasa kanilang e-library. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, hindi sila tiyak kung saan nanggaling ang claim na ang desisyon ay unanimous. Noong isang araw, sinabi ni Senator Risa Hontiveros na unanimous ang desisyon ng Supreme Court sa kaso ng League of the Philippines. Nag-ugat ito sa pagtatanong ni Senator Rodante Marcoleta kung mayroon bang nangyari na binaligtad ng Supreme Court ang kanilang unanimous decision. Nakita niyo po mga tambay, ang nagpapakalat po ng kasinungalingan at fake news mga kabayan sa ating bansa. Naturingan pa pong nagtatrabaho sa gobyerno at halal ng bayan, kuno, pero sanay na sanay po magsinungaling at magpakalat ng mga fake news mga kababayan. Unbelievable to mga tao na ito, no? Dahil po sa ambisyon at sinasabing political ay ibang klase po. Sa bagay, dito naman po sa kabila, sa palasyo, ano po asahan natin dyan? Talagang sanay na sanay po magpakalat ng fake news yan. Kaya nga po sinabihan ng Vice President dyan na garbage in, garbage out. Hindi po ba? Nakita niyo po, pati po yung kanyang travel authority, yung travel authority po ng Vice President, ay talagang nagpapakalat pa po ng maling impormasyon sa taong bayan, fake news. Kaya tuloy talagang totoo po pala na talagang ang bansag sa kanya ay garbage in, garbage out, mga kababayan. At syempre po, yung pagiging attack dog at ginawa pa siyang reyna ng mga attack dog ni Atty. Guanzon. Ano po aasahan po natin dyan, mga kababayan? Di po ba? Nakakalungkot lang po. Ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Excuse me po. Sa kabila po ng kahirapan ng ating bansa, di ba? Kakulangan ng trabaho, napakalaki nating problema sa bayarin natin na napakamahal, napakatataas at napakamamahal na bilihin. Ganito pa po ang tinatrabaho po ng ating mga lingkod bayan na sinasabi.
Katulad po doon sa Senado, sanay na sanay po, mga katambay, magsinungaling, mga kababayan. Unahin muna natin dito kay Castro. Ito pong kay Castro, mga katambay, kay Yusek Castro. Ibang klase po. Napakarami na pong ginawang fake news nito sa Vice President para lang po masiraan ng masiraan. Kaya nga lang po, ang nangyayari po, pag binanatan mo ng binanatan si Vice President ng mga kasinungalingan, sa kanya po bumabalik, mas higit pa. Hindi po ba? Yung isang banat niya na fake news, ang balik po sa kanya, daan-daan libo na sinusupalpal sa kanyang pagmumuka. Yung balik. Hindi po ba? Kasi po, wala na po silang magagawa. Di ba? Paninira na lang para po ilihis at pagtakpan po ang issue ng binagoong ang Pilipinas. Napakarami po kasing sasagutin sa mga Pilipino, lalong-lalo po sa issue ng korupsyon at pamumulitika, lalong-lalo po sa ginawa rin nila sa dating Pangulo na kidnapping at ipatapo na walang due process ang dating Pangulo na hindi nakakuha naman lang ng due process sa ating bansa. Ipinatapo na parang hayop, kidnapping. Napakarami po nilang sasagutin at kailangan po nilang pagtakpan ng issue at talagang dali ng issue sa mga Duterte. Di po ba? Lalo-lalo may issue pa yung First Lady. Napakarami rin pong issue ng First Lady sa kanyang pagkatao. Di po ba? Pumutok din yung issue na kailangan pagtakpan doon po sa Beverly Hills, sa Los Angeles, California, USA. Hindi po ba? Napakarami po nilang pinagtatakpan. Pati po ang issue ng pulburon at coke ng Pangulo ay kailangang pagtakpan. Hindi po ba? At isang damukal na korupsyon, mga kababayan. Dito naman po, kay Senadora Risa Hontiveros, sanay na sanay po talagang magsinungaling din umano. Pati ang Korte Suprema ay ginagamit po sa kanya pong pangsariling interes na agenda para lang po maitama yung kanya sinasabi na meron pong nangyari sa Korte Suprema na majority decision ay nababaliktad. Ibinabaliktad po ng Korte Suprema yung kanilang majority decision. Ano po ang sabi ng Korte Suprema? Kasinungalingan. Saan kumuha ng information si Senadora Risa Hontiveros? Dito po sa sinabi niya mismo kay Senator Marcoleta na talagang merong nangyaring pagbabaliktad ng desisyon ng Korte Suprema. Ito po yung hinalimbawa niya. Ito pong League of Cities versus sa Commission of Election o COMELEC. Nakita niyo po yung katarantaduhan niya. Hindi na po nahiya na gawin mo pong idamay mo ang Korte Suprema sa katarantaduhan mo para lang masabi na tama ka. Tama na ang Korte Suprema ay bumabaliktad sa kanilang desisyon, lalong-lalo na pagka majority vote ang desisyon ng ating mga justices sa Korte Suprema. Di po ba? Katarantaduhan, kasinungalingan, nagpapakalat ka ng kasinungalingan, fake news, Korte Suprema pa ang gagamitin mo para lang sabihin mo na tama ka na dapat ituloy ang impeachment ng Vice President. Di po ba? Dapat po ito, bigyan na aksyon po ito ng Korte Suprema dahil po ginagamit po sa kasinungalingan ng Korte Suprema ang Supreme Court nitong senadora na ito para ipakalat mo na unanimous decision bumaliktad o sinasabing pumapabor doon sa nagpetisyon. Ibang klase ka, Senadora Risa Hontiveros. Para lang masabi mo na totoo ang sinasabi mo, gagamitin mo pa ang Korte Suprema, pati yung League of Cities versus sa Commission of Election of COMELEC or COMELEC. Gagamitin mo yan. Ibang klase ka. Kaya po mga kabayan, yung mga pinaggagawa po nitong senadora na ito, lalong-lalo po yung mga tanim ebidensya o tanim witness, katulad ni alias Rene, at marami pang mga testigo na susunod kay alias Rene, ay dapat na po talagang imbestigahan po ng Senado yan.
lalong-lalo po ng Blue Ribbon Committee at ng ethics. Dapat na po. Dahil sobra na po ang ginagawa ni Senadora Risa Hontiveros na puro po, napakarami na po yan. Napakarami na pong kasinungalingan ang kanyang pinagagawa sa kanyang panunungkulan sa ating bansa umano. Dapat na pong wakasan at dapat na po talaga siyang parusahan umano at imbestigahan ng malalim na imbestigasyon kung ano po ang tunay na kulay ng pagkatao nitong babaeng ito. Sana po sa darating na panahon, isunod na rin po itong si Castro na isa rin po itong sinasabi ni Ka Eric na ito po'y sumusuporta sa mga kaliwa. Pagka si Ka Eric ang bumanat sa kanila, kasama po ito si Senadora Risa Hontiveros, ang kanila raw pong ang kanilang pagkatao ay hindi po sa bansa o sa bayan natin. Mga kabayan, nasa kaliwang grupo raw po ang suporta ng mga yan. Totoo kaya yan? Mga sinasabi ni Ka Eric? Mga kababayan, mukha na paghahalata naman na totoo. Umano, mga hindi sumusunod sa batas Pati desisyon ng Korte Suprema, binabanatan pa Hindi po ba? Ano isipin mo dyan? Di ba? Meron sila sariling batas. Ano yun? Batas ng mga makakaliwa. Hindi po ba? Sana po, dito po sa ginawa ni Risa Hontiveros, aksyonan po ito. Aksyonan ng Korte Suprema at aksyonan ng Senado dahil nagpapakalat ng maling impormasyon o fake news. Hindi po ba? Parehas ng palasyo. Yung tagapagsalita ng palasyo, parehas mga kabayan. Unbelievable to mga tao na ito. Pinasusweldo mo. Pera ng taong bayan, pera ng taxpayer. Tapos ganitong serbisyo lang ang ibibigay sa'yo. Puro kasinungalingan. Nakakahiya. Di po ba? Buong mundo nakatutok sa ating bansa. Lalo-lalo sa ginawa ng Senado. Di po ba? Tapos merong senadora, fake news. Korte Suprema pa ginamit. Ibang klase. Mga kababayan, grabe itong mga tao na ito. Hindi pa kayo tamaan umano ng mga kulugat-kidlat nang mabawas-bawasan ang mga sinungaling na mga lingkod bayan, kuno sa ating bansa. Itong mga hindot na ito. Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at sa ating po mga subscribers. Maraming salamat po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga tulong at biyaya po na inyo po pinagkakaloob. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, si Annie Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Shena, at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo mga kababayan. Lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po mga kababayan. Lagi po natin isama na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President. Siyempre po, lalo rin po ang ating dating Pangulong Duterte sa kanya pong paghihirap na parusa na ginawa ng binagoong ang Pilipinas. Sana po yung malagpasan niya po at maingatan po siya sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan mga kababayan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga kababayan. At siyempre po, magpapaalam po muna inyong katambay. Sa muli po, ingat po tayo. Bye-bye!